Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras alas 12:05. This program is produced to help our listeners understand the law and their rights through public legal education. The advice shared by Attorney Miko is meant to guide and inform based on the details sent to the program. However, every situation is different and may require closer review of documents or evidence. For formal legal representation or specific cases, we encourage you to personally consult a licensed lawyer. Kigalaan, maing udto, welcome sa atong tulumanon ang balaod ug ang katawhan dinhi sa Bantay Radio Cebu. Sa masanandan, kauban ninyo nining maong tulumanon kining inyong mga alagad. Ako si Jun Carillo. Ako sa bang inyong abogado sa kahanginan. Ako si Attorney Michael Miko Sanchez Sabaliero. Attorney Mix, pizza 11 ron sa sa buwan sa Mayo, unya karong adlaw daghan kaayong nagpaabot kay maoro'y schedule sa plenary, no? Plenary nga session nga diin ilang hisgutan ang may tungod sa resulta sa gipahigayon nga mga hearing sa House Justice Committee pinanguluhan ni Attorney o ni Congresswoman Jinky Luistro. So, butaran, expected nga butaran karon kung ang ayan ba nga ipadangat ang articles of impeachment, human nga napalgan nga dunay probable cause, ang mga kaso batok ni VP Sara Duterte. Unya butaran 1/3 lang, ikatulo kabahin lang gani, labing menos ikatulo kabahin sa mga congressman do na may 318 members of the lower house, bisag 106 lang ang mubutar, then i-transmit na ni ngadto sa Senado, which will convene as an impeachment court or impeachment tribunal. Mao na ang top tune nining mga
adlaw Attorney Mix. Unsay imong Mo say take? hot topic kayo karon no? Hot topic. Unsay imong take may tungod niining impeachment nga pagatukion sa plenary o sa tibuok yun o silang tanan nga membership sa Kongreso? Ang ako ang consider ni Sir Jun, kaya ato sang tanawon ba, kani manggong impeachment nga trial sa ilaha did not just last over the past few months, no? Okay. Murag pipila na ni katuig kay akong nahimduman, mga nanay tulo ka impeachment attempts, unya karon mo'y mas solid nga impeachment attempt karon, no? There were 3 attempts nga na pakyas agi sa mga procedural matters, no? Tulo na ba or duha? Last year o karon? At duha karon, pero ang katong first kay na lump man to siya, so tulo. Okay. Tulo. So, sa miaging tuig, kung atong kahinumduman, wa mapadayon ang impeachment tungod kay gipahunong ni sa Supreme Court. Yes. Gipahunong to sa Supreme Court, unya ang gipadayag sa labang hukmanan ni adto mao nga wa sila moingon nga guilty or innocent si VP Sara, kundi ningon sila nga kamo diha sa Kongreso wa mo makatuman sa paghatag og due process kay gilaktod ninyo murag dunay gipang laktawan nga mga angay untang buhaton sa proseso kay muraman og ang second o sa to ang laing mode of impeachment kanang dili na kinahanglang tukion pa sa Justice Committee by a mere 1/3 vote pwede nang direktamente ipasa ngadto sa Senado apan mao tong gipahunong lagi sa Supreme Court. So humani adto dunay 1-year bar kay mao man nay nahimutang sa konstitusyon. Usa ka tuig nga dili ka pwedeng mo file og laing impeachment complaint against the same impeachable officer or official. So mo tong 1-year bar. Pag lapse na sa 1 year, mao na ning dunanay ng file. Nasakto na. Una na ganing gifailan pa si Presidente BBM. Gifailan og impeachment. Lain ang nang file niya. Unya, murag ni apas pod nga gifailan na pod si VP Sara kay natapos naman lagi. Nilapse naman ang 1 year bar. So silang duha, the 2 highest officials of the land, gipasakahan og impeachment. However, ang kadtong impeachment case batok ni BBM gituki man to sa House Justice Committee gihapon. Ilang nakaplagan nga dunay sufficient inform. However, pag tuki na nilag sufficient ba in substance, ilang nakaplagan nga insufficient. Sa ito pa, kuwang sa substance. So, dili na gani nila i-determine doon na by probable cause or wa. Bakay, tulong na. First, determine if it is sufficient in form. Second, if it is sufficient in substance. Gipunan pagani nila ron og sufficient in grounds sa ito pa basis. And then, una pa sila motuki sa probable cause. In this case, ang kang VP Sara nakalabang na sa tulo. Form, substance, grounds, o gihukman sad sa mga sakop sa Justice Committee. In fact, kuan gani kanang unanimous kay wa mangyoy ni Supak 53 against 0 nga okay, dunay probable cause. Nya pag committee report na nila, gibutaran po ni uminto ng ilang gidaghanon 55 members niingon dunay okay, ipasa na ni ngadto sa plenary which is scheduled today. Sakto, Sir John. Ang ako sa dana kay daghan man tong facts no nga atong nahisgutan. Ato sa siguro ning latag ang picture jud sa tong mga kaigsunan. Sige, palihog. So, ang nahitabo man gud ato, Sir John, there were 3 sa pagkakaroon 3 attempts, no? Sa first attempt, ni file sila ani nga kasuha, unya ni follow upan day og second. The fact nga wala to nila gipa-resolve ang first, nya nag-una-una sila file sa second. Okay. And ila pa yung gi-consolidate. So pag-consolidate nila, nahug to siya pakyas sa kaning 1-year bar rule, no? Nilapa sila ani. Okay. So ang 1-year bar rule essentially states nga no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Usa ka tuig. Nanuman.
ang rational ani Sir John kay lain sad kayo kung atong opisyalis pirmi nilang impeachment ilang atubangon. Wa nay trabaho mahimo. Wa na trabaho. Sakto jud na Sir John, wa na trabaho mahimo, no? So, we have to allow our officials this 1-year bar rule kay para they can do their job, no? Okay. Kung naagani sila sipyat, they can allow them to correct. Ang nahitabo karon kay katong kaniadto sa first few filings ilamang gilamp, no? Na medyo so to speak atatra kayo sa pag-file sa impeachment, nahitabo hinuon na igo sila sa procedure, no? Nindot sad kay pagkaingon sa Supreme Court ni ana man sila Sir John nga kaning among decision igo ra jud ni siya sa procedural aspects, no? Walay labot sa merits. Kaya nahibaw man sila nga not the lower house, not even the Supreme Court ang gitahasan pag-determine sa guilt or innocence sa usa ka gi-impeach nga official. But the Senate acting as the impeachment court. Okay, the Mo na Senate sila ang acting as powers, the no? impeachment court. Now, importante kay ni kay gi-emphasize jud sa Supreme Court nga ang kani manggong mga ingani nga decision cannot be left with the Supreme Court alone, no? This is a matter of political kanang nature, no? Okay. A matter best resolved with the Senate. Now, ang nakakuan sad sa ingani kay namang gutay gitawag nga prinsipyo nga section 1 jud pinakauna nga section sa article 11 nag-ingon public office is a public trust, no? Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Now, niingon naghisgot ta og kaning probable cause, no? Or kanang sufficiency in form and substance. Ato lang ning klaruhon, no? Kani manggong House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Siya pod mo initiate dili gani mahimong Senado mo Dili initiate. pwede ang Senado. Ang ubos Bible oranan gyud kini mga congressman because that is what is provided under the Constitution. Sakto jud Sir John. So ang mahitabo ana ang kaning Senate igo ra ni sila mahug nga mga Judge. mga judge. Kung kaning mga congressman nato mahug ni siya sa ato ang mga Sa husgado pa. mga prosecutor, Fiscal. Fiscal. So mo ni sila. Now, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House or by any citizen with endorsement. Ang kanilang ilahang limitation ani kay ang President, Vice President, members of the Supreme Court o constitutional commissions and the ombudsman may be removed from office on the grounds of impeachment. So dapat impeachment nga proceedings. Ang impeachment atong klarohon dili prisuhon ang mapalgan nga makonbikto kundi tangtangon ra sa katungdanan. Nganong tangtangon sa katungdanan tungod atong imong gibasa bago lang nga section 1 Article 11 sa atong Constitution, they must be accountable at all times. Unsa may buti pasabot anang accountable? Sa ato pa, public official man sila'y nagwardya sa atong buhis, so kinahanglan nga kung dunay question ang si bisan kinsang magbubuhis, kinalang andam silang mo explain nga, oy, wa nako na yama-yama ang kwarta ninyo ha, nga buhis, diara day kwintada, 100% way nakuha ana. Maunay kwintada mura bag ka ng treasurer o kompanya pa unya pangutan-on sa amo nga nganong kuwang maning kwarta dire kasyonhan nato unsa may imong gasto siya di ako'y mga resibo bi itotal ko no unya pila man tong akong gibilin accountable siya sa tag-iya kay dunay gipiyal nga kwarta ngadto niya. Mosa na atong expectation sa tanan nato mga liderato nga dapat they carry that sense of accountability. Kana. Now, ato sa ning ihisgutan day Sir Jun kay na-mention sa to ang katong grounds, no? Okay. Nga nabay sufficiency in grounds. Sa kaning mga impeachment case, nara jud ni sila select nga mga grounds. So atong basahon may be removed from office on impeachment for and conviction of number 1 culpable violation of the Constitution. Culpable, meaning kuan sala jud nila. Sala, Mea culpa, my fault man na siya, no? Sala sa ilaha nga ni violate sa Constitution. Okay. Taas kay ning provision sa atong Constitution, ato lang ning simplify, shortcut. no? Essentially that they betrayed the
kaning provisions lang yun sa tong constitution, particularly kaning mga public trust, kaning atong sovereignty, kanang mga ana nga Betrayal of public trust, ang buti pasabot ana, imong giluiban ang iyang pagsalig. So, misalig nimo ang katawhan pinagi sa pagbutar nimo sa milabayng eleksyon or kung appointed ka, misalig nimo ang gibutaran, gi-appoint ka nganha. So, indirectly, gisaligan ka sa mga taxpayers. yes. And then, if you betray that trust, mao na nga makasa ka. Sakto dyan na, Sir John. So, ato bang ilatag, no? Ang violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. Now, sa tanaw na ko, Sir John, ang kaning duha man jud ang gifailan, no, ang presidente o ang vice presidente adunay giatubang nga impeachment complaint. So, una lang sa siguro ta sa vice president kay mo man joy ka ng tukion karon sa plenary. Mao na tukion ron sa plenary. However, dili na to ang kalimtan nga kani mao ni usas kaligot-got sa mga dumadapig ni Vice President nga ang gi-mention nga na-involve nga gihilabtan pasangil wa ta mag-ingon tinuod. Gipasangin lang siya sa iyang confidential funds nga mga 600 million o katong gigasto nga 125 million in just 11 days or giusab na nila ron kadto si kinsa toy witness ningon nga dili 11 days, less than 24 hours na hurot ako'y gahatod sa mga kwarta. Then moingon ang mga supporters ni VP Sara nganong ang i-hold to account si VP Sara raman nga si BBM billion or trillion man ang ilahang kinahanglang hatagag kwintada. Sakto. Gikiha si BBM og impeachment apan sa mas akong giingon kaganiha nga gidismiss diri sa fiscal diri sa prosecutor level. Members sa House of Congress. Sa ato pa parihar po na sa husgado, Attorney Mix. Dili ba nga na may mga kaso sa husgado nga dili makaabot dito sa Regional Trial Court, dili makaabot sa korte, i-dismiss lang sa fiscal nga level. Kay wa sila kakitag probable cause or prima facie evidence. Sa ato pa, wa sila kakitag reason to believe that there was a crime committed. Sa kang Marcos, wa sila kakitag reason to believe. Apan That a sa kang crime was Sara, committed. nakakita sila sa kang Sarag reason to believe. O gani, karon adto na ni sa final stage nga mao ang pag-aprobar sa plenary. Now, unsaon man na nato pag-question nga nakakita diri sa kang VP Sara og probable cause apan wa kakitag probable cause diri sa kang BBM. Mausad na akong gustong ipakita sad sa to ang mga katawhan, Sir John, no? Unsam gini mananapan ning probable cause. Kani manggong before that, ani sa ta Okay. sa political aspect. Sige. No? Kani manggong if imong tanawon ba, ang ilahang gidukduk karon si Inday Sara, si VP Sara. Ang nahitabo karon kay ila ko nung ipaagi atong 600 kapin nga milyones agi siyang confidential funds og kato ko nung iyang threat to the president. Nga Okay. katong na siya'y viral nga video ko no. Now, on the contrary, ato sa ning i-assess siguro ang atong issue sa flood control. No? Ang giingon, no? Ang gi-allege nga mastermind sa flood control si kanhing House Leader, House Speaker. House Representative si Romualdez, Okay. Martin Romualdez, which happens to be the cousin of the president. Okay. Now, ang ako asang tanaw ana, if the president was actually clean and did not do anything, nanong wa man na niya kasab-an ang iyahang igagaw, no? Dool na kay ilang lineage, imposible sa nagwa kabaw, no? At the very least, no, we can all as a people, we can all see that the president should have known, no? Unya, doon na gani mga nagduda, puntay resibo, doon na nagduda nga, diha ra ka nakutob ni Martin, wa ka na makaabot yun niya nga presidente. So, mao na ang mga
pagduda. Pero pagduda ramang guning atua. Yes. Unya, matod pa nila, basta kaso na gani, ebidensyahay gina. Sakto sad na, no? Mm. Pero mo lagi na akong kuan Sir Jun kay kung lain sad kay ultimo ang presidente, wa kabaw sa gibuhat siyang igagaw nga nasa Congress. Murag kuan, it runs against logic. Yes, mao sad na Sir Jun kay murag nanong unsaon nga wa ta kabaw, no? But anyways, mo lang na akong opinion kay ground speculative raman sad na, no? Nga Speculative, kanang you should have known at the very least. Dapat kabalo ka. But going back, unsa maning animal nga probable cause, no? Ngano man nga, karing usa, dutlan sa probable cause, pero karing pikas, dili. Okay. So, ang ako lang sa nang i-clarify gamay, no, ang kani magong probable cause o kaning mga evidentiary matters usually applies in criminal cases. Okay. Ang kaning impeachment by its nature, it's a political proceeding. Mo nang gitawag nilag sui generis. A class of its own. Sakto, Sir John. So, it's sa ato pa, dili gini, why parehas ani niya, po parehas lang. Mo nang moingon sila, the rules of court is suppletory. Sa ato pa, ang mga balaod, ang mga rules sa korte, unsaon pagpahigayon sa husay, mahimo tong kuhaan, pero di yung kakaingon nga, one and the same, or exactly the same, kay sui generis lagi ning Sakto, impeachment. Sir John. Nadili kay ebidensyahay lang, naapoy bahig politika. Maunay mo answer sa pangutana nganong si Marcos wa man makit-i ang probable cause against ni BBM tungod kay daghan siya mga kaalyado nga politiko sa ubos Congress. bay Balaoranan. Si Sara nganong gidutlan, jutay ra siya kaalyado sa ubos Sa nga bay Congress. Balaoranan. Malahi na pud unya na kung Igabot. ari sa Senado. Kay gikinahanglan dito 2/3, duha sa tulo ka bahin. Pila may total number of senators? 24. Pila may 2/3 of 24? 16. Sa ato pa, kinahanglang dili mo menos sa 16 ang mo-convict ni VP Sara. Decide. Oh. Pero technical kayo ni siya, Attorney Mix. Sa akong nasabtan lang, ha? Technical kayo ni. Kay duha ka korte ang kinahanglan nga dag-on ni VP Sara niining panahon na. The impeachment court or the impeachment tribunal nga mao ang Senado posibleng di makaabot og 16 and the court of public opinion. Sakto yun na, Sir Jun, no? Kung pananglitan gani, sa ko ang opinion lang, kung pananglitan gani, mauna ang dagan sa atong ko ano, ato ning tanawon, out of the 24 senators sa kaning ato ang kuan karon, ato ang Congress karon, mga ubay-ubay jud niini ang kanang naa sa dapig ni Inday Sara, ni VP Sara. So, in so far as the first requisite nga kaning vote sa Congress sa Senate acting as an impeachment court is concerned, medyo tan-awon. Tanaw nun. Oh. Unya, kuan po ni, kanang parehas man ni ron ang House of Representatives naa sila sa kanang hot seat. Kay og di sila mo support ining impeachment complaint batok ni VP Sara, murag makasa sila sa administrasyon. Sakto. Pero kung mubutar pod sila og no to impeachment, malipay si kung mubutar pod sila yes to impeachment, adto pod sila makasa ni VP Sara nga maora bay nag-una sa mga survey nga umaabot nga presidente sa 2028. Nahadlok sad sila panimaslan. So, unsa may buhaton sa congressman? Dunay uban mo ingon, may padili mo tambong, mo absent Mo-absent. pasumangi lang nga sakit iyang tuhod. Kay dili angay nga kasinahan ang ilang kahimtang ron sa mga congressman. Maupod ang mga senador. Kay mawad-an man sila pabor. Oh. No? Mawad-an sila pabor sa administrasyon. No? If mo proceed sila og decide, if mo decide sila yes, dapig sila sa administrasyon, pero mawad-ag support sa mga Duterte. Wala gitawag sa pardon the language, damned if you do, damned Damned if you don't. Sa ato pa, og yes, problema. Og no, problema Problema sad. gyapon. Kining mga senador sad, kung dili pa lang taron, dili pa ni siya covered ang kuan ba? Kanang impeachment, dili pa covered on national television. Sayon-sayon rata,
Kaya Hilom-hilom lang. Dili kay baw ang mga tao niya. Yan, acquitted, convicted. Pero makakita magong mga tao. So, abot sa dito sa Senado, sa Senate Impeachment Tribunal, kung pananglitan, klaro kaayo ang mga ebidensya against ni Inday Sara, unya mubutar ka og acquittal. Moingon nga, unsa man ang klasiya senador nga gi-acquit man niya ka klaro ato. Apan kun huyang kaayo, weak kaayo kay tumo ra ni tanan pasangil, weak kaayo. Unya mubutar pug kag conviction, mayon appeal di ay ka sa kuan. Appeal ka sa nagtumo-tumo kay mo convict ka bisan og kuan kayo kanang wa mapamatud-i beyond reasonable doubt ang guilt ni BP Sara. So dili pod hayahay ang ilang pagkabutang bisan pag magsulob niya sila anang robe of judges. Sakto kanang ilang purple nga robe, no? Ako sang gitanaw nga Sir Jun, ang kanimanggong kaning naman tay poll nga rin no, nga naay mga senators who are likely to vote for impeachment. Okay. No? Sa kaning listahan, we have 12 senators who are against, no? We have 6 senators who are pro for the impeachment and 6 nga medyo 50-50 pa. Swing votes pa, so to speak. No? Now, assuming that the 12 senators who have votes against the impeachment nga kanikang Inday Sara, mahugra gyapon siya stalemate kay nganuman. They need 16 votes. 16 man. Bisan pagani og muabot og 15 ang pabor nga ma-impeach si VP Sara, dili gyapon siya. Ma-acquitted gyapon siya because the magic number is 16. 16. Kuwang gihapon ni sila, no? Atong ipang-identify ang kaning mga alleged senators that are allegedly pro-Sara. No? Nata si Senator Bongo, si Senator Bato, nga nasurban lang ron og kuhan, kanang warrant, subpoena. No? Nata si Senator Marcoleta, Senator Amy Marcos. Shocking jud kay nako, Sir Jun. No? Kay Igsuon mismo. Ni kontra. No? Senator Amy Marcos is in favor of VP Sara. Nata si Camille Villar, si Pia Cayetano, allegedly di pa ni siya ingon confirm, may gidudahan nga pro Sara nga senators. Na si Jinggoy Estrada, si Alan Peter Cayetano, si Sherwin Gatchalian, si Mark Villar og labina. Ang number 1 si Robin Padilla. Si Kuande, Chis Escudero. Si Chis Escudero ang gilabel nga ri kay swing vote. Swing vote. Okay. So tanawon pa na nato, no? So lisod jud, I have to say, there has a challenge, no, in so far as getting the necessary votes towards either the impeachment or acquittal, no? Nagkanindot na ning atong discussion, Attorney Mix, pero panahon sa nga atong ipabati ning atong mga commercials, atong mga mahinungdanong pahinumdom, alas 12:31. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mapadtog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay ng mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matakamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home.
Hi, I'm Vanessa Arsenal, Account Officer of Living Roots Philippines. At Living Roots, we partner with businesses to provide high-quality cremation and waste management solutions designed for efficient sustainability and long-term value. My role is to ensure a seamless experience for our clients from onboarding and product integration to turnover and sales support. We do things differently with a mission to merge tradition with innovation. We equip funeral homes, memorial parks, LGUs, cooperatives, and businesses with cutting-edge cremation and waste management machine. Our vision is to lead the industry toward a greener, more compassionate future where every farewell both meaningful and sustainable, guided by our commitment to innovation and quality. We help businesses enhance their services while contributing to more responsible memorialization process. Let's work together. Contact us today to explore how Living Root can support and grow your business. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! Alas 12:35 na, naminaw ka o nagtanaw ka sa programang Ang Balaod ug ang Katawhan uban ni Attorney Miko Sanchez Sabaliero o ning inyong alaga June Carillo. Nabati ni ninyo og inyong nakita pinaagi sa Facebook Live, ingon man sa YouTube, sa Bantay Radio Cebu. Ug inyo sad nga madungog sa Real Radio 107.1 Toledo City, 100.7 Power Radio Bisdak, Lutupan, Toledo City. Ingon man sa 95.3 DYAJ One Heart Radio, Sambuan, Cebu. Attorney Mix, balik ta sa atong diskusyon. Yes, Sir John. Mayong utusab sa itong mga kabantay nga naminaw na to karon sa programa nga Ang Balaod ug ang Katawhan. Okay. Ganiha atong gihisgutan kinsa tong posible nga mga senador nga mobutar for conviction or acquittal, pero sa pagkakaron murag ang bahig nga sayon ra para sa paglusot diri sa House of Representatives sa ubos nga Bible oranan kay 1/3 raman sa tanan nga mga members unya murag daghag alalay politikanhon ang administrasyon. Mao magina sa Senado mayoriya sa didto ang naa sa administrasyon kay mao bitaw nga nausab ang liderato, ang leadership sa Senate gikan ni Cheese Escudero kanhi nahimo nang si Tito Soto because they have majority. Apan kanang majority ha dili na paigo pag-convict in an impeachment trial. Sa ato pa ug ato lang ianuhon sa pagsulti pabor ang mga pro-impeachment ni VP Sara diri sa House of Representatives apan pabor si VP Sara sa Senado nga mo'y impeachment tribunal because lisod para sa gustong mo-impeach niya pagkuhag 16 votes to convict. Apan ang problema kaning pagkabaniog ani unya
magsigig discuss, sige man inighiring, magsige man discuss niya makita sa mga tao. Kon pananglitan mo na akong giingon sa akong komentaryo sa akong tulumanon ganiha Attorney Mix sa Newsline nga kun didto sa impeachment proper na gyud sa trial kun mapakita ni VP Sara nga maay kay siya mga tarungan unya iyahang na hatagan og maayong accounting Iyang tubagon. ang iyang tubag ma-acquitted siya plus musikat pagid siya kaya mga tao magtuuman nga gibutang-butangan ra di ay gitawon sa VP Sara kaluoy. However, on the other hand, kung maglisod siya panubag sama pananglitan na anang pangutana nga 88 million ray imong salin unya how come 6.77 billion ang inflow ug outflow sa imuhang bank records according to AMLAC. Diin makaan ang kwartaha. Sakto. So, og di siya makatubag og husto ana, makaingon sad ang mga tao. Kuan man gud ni Attorney Mix, political man ni atong Sakto. gisgutan, no? Dunay mga diehard DDS. Doon say mga diehard nga against. Antay, No, antay. Pero naamay undecided. Kadto may gustong birahon sa masig kahabi nga kamong undecided, ari mo dire DDS. Kamong undecided, Ari sa mo Samoa, dire sa Pikas. Ang labing importante kana yung undecided unsaon ani nila pag-decide. Mo nang importante jud kay nang kanang gitawag nga court of public opinion. Mao nay buot na ko ipasabot Attorney Mix. Sakto sa Sir John kay sa but ato nga ang kaning manggong the process of democracy, no. Kay ang kaning mga people who are unsure, no, ato mga kaigsuonan nga wa pay klaro nga pabor ba sila or dili pabor, we have to convince them. Now, ang kanilang nalang ko i-bring up nga ring nga research, no, based sa kaning Pulse Asia nga research, no. Ang kaning 45% of the research disagreed with the Congress move nga i-impeach si VP Sara. Okay. No? While the 26% agreed. So unsa may nahitabo sa uban nga persyento, no? Wa pay desisyon. Yeah. So to speak. So unsa may pasabot ana, pwede pa na sila ma-convince. Now, ang ako sang tan-aw sa ani Sir John kay lain man sad gud kaayo ni nga ang kaning ato ang mga katawan ato mga kaigsuonan, no. Ang ilahang opinion na lang ani kay tan-aw nila ang kani kunong impeachment process is not based on evidence, no. Impeachment process not based on evidence. Ang ilahang statement ani Sir John kay based kuno ni on public opinion, no. So they're trying to say based on these records nga mahug siya political move. Aha. No. Okay. So, pero ang mo decide gid ini, no, ang Senate. Yes. Og ang mga tao. Yes. Kay ang mga tao mo decide man on whether angay bang mahimong next president si Sara or dili. Sakto sad, no. Mo sa na ang process atong votes. Mao manay kuan. Mao manay katong magtuo nga angay butar. Katong magtuo nga dili. Di mo Dili butar. sad, Kinsa kay mas daghan, wa pa ta kay baw. Mao sa na nakakuan. So we have to be adamant, no, in the next few days kay nagsugod na jud ang plenary sa to ang sa Senate. Aha. Kuya usad kay ni Sir John kay nag-mention man gud ta og kaning gitawag nga probable cause. Okay. Ato nang klarohon. In terms of kaning probable cause man gud, mo ni siyang usually naa sa criminal nga offenses. Now, ang kanilang Senate o ang kaning Congress medyo ni-adapt lang sad sila sa konsepto. O lagi kay suppletory man kuno. Yes, suppletory application. Now, ang kaning probable cause, kung ato laning kanang i-dissect, no? Probable cause means nga naay sufficient grounds to engender a well-founded belief nga naay crime nga nahitabo ug ang person nga gi-charge niini is guilty thereof and should proceed to trial. Now, the kaning animala nga gitawag nga probable cause, no? Mo ni sila ang gigamit sa Senate sa Congress to identify if whether VP Sara committed a crime that betrays the public trust. Yeah. Ato lang sa dining ipahibaw sa itong mga kabantay. Namang gutay bag-ong kuan Sir Jun, natay bag-ong circular, no? Gikan sa Department of Justice.
Sa una, basta criminal case gani atong hisgutan, probable cause ang pangitaon. Karon, based aning circular nga bag-o, na sila gitawag nga reasonable conviction, no? Degree of reasonable conviction. Kanang dunay dakong chance nga makakonbikto. Sakto. So, ang directive ni ini kaya we should ask, no? Reasonable certainty of conviction means nga based sa tanang ebidensya nga gilatag. Enough ba ni siya nga maka-convict atong tawhana nga gidudahan nga nakakommit sa crime? Now, medyo katong time nga pagkuan ani, medyo sa taas-taas ni siya nga discussion sad, no? Kay ang ultimo mga lawyers nag-wonder how do we apply this? Kay nga naman, naanad naman ta sa probable cause, no? Probable cause means nga naay crime na hitabo and then sufficient enough evidence to show nga siya ay nakabuhat ani nga krimen. Ang akong gibasa diri, attorney, I don't know, mao magini. Ningon siya, it acts as a constitutional protection against arbitrary government intrusion. Sa padili mo intrude ang government. Demanding more than mere suspicion. Dili kay duda lang gamay. Yes. Kinalang mas labaw pa na. So nagi ebidensya. But also less than evidence needed for conviction. So, ang probable cause, labaw kay sa duda lang, apan dili po ingon nga, igo na gyud nga makakonvict. Yes. Bag-o na po na rong kanang circular nga imong gisgutan. Bag-o na sad ni. Gipatasan ang trabaho pagpangitag probable cause. Technically, gipatakan ang standard sa pagkuhag ebidensya. Okay. No? So, dapat ang ebidensya niini sa sa kanipang first nga katong gihisgutan nato nga sa fiscal palang gani nga level, dapat sufficient ang evidence, no? To have a reasonable certainty of conviction. So, dili ba ka nga mo resulta ni ngadto sa daghang mga kaso nga isang at sa piskalya, unya i-dismiss lang sa piskalya, di na gyud makalaho sa husgado, maayo po noon para ma-unclog ang docket sa korte. Yes, Sir John. So, mahug manggod siya og deterrent sad sa labi na kita mga Pinoy, no, atong kultura baya nakasa ka nako kasuhan di ka ditso, di ba? Ingana benamatic. Now, ang nindot sa di siya nga deterrent kay mahug manggod siya kanang mga cases nga kabawt ang medyo 50-50 ang baruganan, no? Medyo panghulga lang, no? Will have to face the scrutiny of kaning gitawag nga reasonable certainty of conviction. Nga oftentimes magkuwang jud na siya. Kay labi na ang imuhang kaso kay frivolous, panghulga-hulga lang. Mo na siyang mahug sa siyang paglimpyo sa atong mga dockets. Ang kuan manggod kanang mamasangil gani ka under sa atong mga balaod. Mamasangil gani ka, the burden of proof lies on you. Sakto. Ikaw mo ay mo dili kay katong imong gipasanginlan mo magkabuang og prove nga inosente siya. Ikay magpakitag mga ebidensya whether na kay mga saksi, do na kay documentary evidence or unsa nga matang sa mga ebidensya to prove nga nakasato siya. Yes. Mao na, Sir John. So, ang kanang sa pag-initiate sa proceedings naa sa imuhang obligasyon na pinag ikaw mo'y complainant. Okay. No? So, going back sa to ang paghisgot sa kaning VP Sara nga impeachment, ang kaning ilahang gigamit kay probable cause lang. Unya, to my mind, shocking lang jud kay na nga nanong wa in town na tagaag probable cause ang ato ang presidente, no? Lahi sa na nga hisgutan. So kuan, para nako kanang probable cause, di man ko abogado, so og daghang mga abogadong naminaw ron, tingali mo object sila or moingon nga tungod kay di man ko ka abogado John, mo na imong pagsabot. Pero para nako, mahimo nga kaning fiscal and my younger brother is a prosecutor, Assistant City Prosecutor Rodolph Val Carillo. Kanang kung prosecutor ka unya moingon kag kani file ni kinaan ni probable cause. Unya dunay similar case nga moingon kag dismiss for lack of probable cause. Murag imo na lang ng desisyon o naana lang na sa imong nahuna kinsay unsay probable cause or unsay
level of probable cause nga imuhang pangitaon. Nasa na siya ka ng I wouldn't say nga naay ka ng discretionary, no? Kaya naman gud na standards ang kaning ato ang prosecutors, no? Okay. Na nasa standards nga sundon. But if ever gani na ay misappreciation of facts, no? Or misappreciation of evidence, pwede ra jud na natong iapilar. Now, kung nagkopya-kopya ang House as a prosecutor in an impeachment case, nagkopya-kopya sila sa husgado o sa mga balao diri sa Supreme Court, the rules of court. Ang pangutana ron, dili tingali nila diskresyon, pero naa ba sila standards pod nga gisunod? O pareha ba ang standards ilang gisunod pag tan-aw nila sa probable cause against Sarah o sa standards nga ilang gigamit pag tan-aw nila sa probable cause against BBM? Now, mo sa ni ang challenge yan siguro, Sir Jun, no? Ang kanimanggong moingon ganitag house nga metrics, no? Naay metrics sa ato ang mga prosecutors, with all due respect and honor sa ilang gibuhat, no? Okay. Sa pagprotect sa ato ang city or ato ang nasod, no? They have a standard, no? Ang kaning Department of Justice. On the other hand, when we talk about Congress nga proceedings, di manggod tanan sa ato ang mga congressman is well-versed sa balaod. Mo sad na. Nay uban nga dili jud ka maojod, no? Kay mahimo man gani nga mag-congressman nga dili abogado. So, basta gipili lang ka, nakadaog ka sa eleksyon, mahimo kang congressman. Unya, doon ay mga dili abogado nga member sa House Justice Committee. Yes, no. Doon na hinoon sa mga abogado nga sila gyud mo head, no? Head mo guide. Pero ang appreciation ka ining mga tawhana nga non-lawyers ba? Mosad na ang challenge, Sir Jun. Kaya ang requirement sa tong balaod, no, sa tong constitution is a member of Congress may run for office if they can read and write. No? Mora na requirement. Minimal ra kayo nga requirement. Dali mga age requirements, but in terms of education, read and write lang ang gipakita. Pero empleyado, bisag empleyado ra nga magdawat og minimum wage, nganong kuan stringent magkaayo ang qualification, unya kanino ang piyala nato sa atong buhis, dili man stringent. Mao lagi kay nasa na requirements sa ngalain, no? Ang kaning uban nga sa tong mga kabantay nga gusto mo dagan gani og Congress, i-assess pa mong na sa COMELEC if they have the ability to run for office. So, na may uban nga magdagan-dagan lang para lang libog-libugon ang mga tao, no? Kanang ilalang naikasa nga mga kaso nga pariha og pangan sa kaning usa nga kandidato para lang ma-divide ang vote. Nuisance candidates. Nuisance candidates. So mo nang i-assess na sila. But anyone who can read and write and has the ability to run the campaign can actually run for office. Kanang ability to run the campaign buti pa sabot na ba kay kwartang magasto? Yes, so na ba kay printag mga tarpaulin, do na ba kay ipagasolina sa imong sakyanan nga mo adto dito sa mga lugar nga imong kampanyahan. Sakto na, Sir Jun. So kung wa gyud maglisod gani kag palit og paniudto, lansar ka congressman, wa kay ability to run a decent campaign. Sakto, Sir Jun. So matag ka na as nuisance. Now, ang challenge lang ana kay daghan lahi-lahi magud ang interpretation, no? Like all things, like na kay perception imuha, na kay perception sa koa, but especially with a matter that involves legalist, no? Kanang legal nga aspeto. Unya wala kayo na verse ang ato ang liderato sa kaning legal nga aspects. Daghan jud kayo og opinions nga kailangan natong i-revisit. Ang nakalisod pag yun ni Attorney Mix sa akong tanaw lang, kay dili ni purely legal o dili ni purely evidentiary kining impeachment. Sakto. Doon ay sagol nga political. So, unsa may palabihon nimo? Pananglitan, ikaw, senador, senator judge ka. Klaro kayo ang mga ebidensya. Klaro kayo mga ebidensya. Lami ay i-convict. Pero sa among partido, kinahanglang panalipdan na mo ni. So, mubutar kag no to conviction. Pero, klaro kayong ebidensya. Unsa may metric nga subayon sa senador, iya na nang kaugalingon. Yes. Nga, dili, bahala na ng ebidensya, bugat na.
ari gyud ko sa party lines gininamo nga panalipdan gininamo ang among kapartido. Mosad na ang nakapait sad Sir Jun, no, nga depende on where you stand. Oh. Kay usay man god, say for example katong katuhang President Marcos, no, angay tato investigaron ang kaning iyang involvement. Oh. No? Pagbutar ato tanaw nga guilty man gini siya pero Daghan mag-amigo. daghag amigo unya naapay naka-complicate. Saman. Kanang giingon nga hapit tanang congressman na involved sa flood control anomaly. Oh. So Kung ma-investigate ang presidente, this will be a case kung ilang ipa-investigar ang presidente, that damay tanan. would be a case of the kettle calling the pot black. Sa ato pa ang takore moingon sa kaldero nga ito man ka. Unya siya sang naway itom sa diay. Sakto sa pareha Sir Jun. sila. Pareha sila nga nakapahimos sa flood control project. Sakto, Sir Jun. That's why sa itong mga kaigsuunan, ato yun ang giawhag nga, aside from understanding the legal aspect nga ato ang paghisgot karon, nasa na political analysis. Unya, moingon dahil ito nga, ugmao na, ayaw ninyo ginuta si Inday Sara anang impeachment. Dili sad. Because, balik na punta sa Article 11, Section 1, they must be held accountable. Unya, the Marcos, people. unsaon man na pag-accountable? Pangitaan yung nagpaagi nga makapanubag sa na siya sa iyang Yes. mga sa. However, karon dili pa panahon tungod kay mayoriya pa sa mga political allies na adiha Nagdapig sa ilahang sa partido. Kongreso. Mao nang tingali kuan po ni wake up call po ni sa mga framers of the Constitution nga dunay angay usbon sa atong konstitusyon kay sa ingon ini ron nga nagsumpaki na ang political o evidentiary and we are talking about kanang accountability sa public official. Kung saan man na pagdaog. Nakoy, bugat ang ebidensya, apan daghan man siya alalay politically. So angay na nga, tingali og dunay amendment sa Batakang Balaod, usanis angay nga i-amend. Sakto, Sir Jun. In fact, nakoy i-share sad sa imoha bahin sa kaning constitutional framework. No? Okay. One of the framers said nga they overestimated the people power revolution. Nganong overestimate man? Ang people power kung ato tong ilatag sa history, no, it involved 20 years of oppression, hulog. Ang karon, because of that 20 years of oppression, the framers at that time thought nga sayon na kay nabalikon because na-experience na kuno. But karon sa ato ang nasod karon atong basahon ganina 42% is against the impeachment nga case, no? 26% agree ug ang rest kay swing. The people power happened because the Filipinos were one, no? Kanang usa ang ilahang pag-isip ba? Nagkaiusa. Karon the nation is divided. So lain-lain. Ultimo sa atong Senate ug atong Congress divided sad. So angay sa ning i-revisit in the sense nga ang checks and balances will reign supreme. So, angayan po tingali because this is a constitution nga niadto pagigipanday sa 1987, almost 40 years. Yes. So daghan ng changes. 1985. Usa sad sa mga sayop sa atong konstitusyon kanang anti-dynasty. Why anti-dynasty? Pero hangtod karon wa pay na aprubahan nga balaod nanay ilang plano-plano as to unsa nga degree of consanguinity and affinity ang i-appeal sa dynasty. Pero hangtod karon hapit na 40 ka tuig karon pa sila mag-aksyon og panday. Ngano man, how about 10 years, 20 years ago? Nganong or katong bag-o pang gihimo gipanday ang atong konstitusyon nganong sila maghimo? Why? Because wa ni makita nila nga ang mga politiko labi na ang mo-enact og balaod, Congress and the Senate are members of political dynasty. Sakto sad. So, og idili na nila ang political dynasty, mura giingon nga mura sila og nipunit og bato gidukdok sa ilang kaugalingong Na kuya usag kay na Sir Jun kay ang kanimanggong
at sa tong constitution jud na giingon nga no political dynasties shall be allowed. Curiously enough, mo'y kasagaran nga makita nato karon sa Kongreso ug sa Senado, no? Nabali hinuon. Ang ilahang rasyonal ato Sir Jun, ato lang siguro nang ihisgot sa lain nato nga episode. No? Okay, taas ni nga taas isgutan. About the Constitution man eh. Ang kani magong political dynasty nga provision sa atong constitution, ilang giingon nga kailangan ni og enabling law, no? Enabling law, so which means ang Congress kinalang magpanday og balaod ang Congress. Unsaon ta in man accordance adto. in accordance ato. Pero unsaon ta man na Sir Jun nga kasagaran man nila political dynasty. So dili gid sila mubuhat ana kay parehara lagi nagpunit sila bato, gidukdok nila sa ilang ulo. Kagalingon. Mo na nga medyo complicated ng discussion sa political dynasty. Pero kung ako imong pangutanon Sir Jun, angay jud na ang natay nga nang balaod. Angayan gyud. Angayan gyud, but how to do it? How to challenge. do it given the circumstance nga mulabaw ang percentage sa mga political dynasty nga mga congressmen o senators. Nindot pa kita kayo nga ipadayon sa atong mga discussion apan napiki nami sa oras kay galaan. Busa magpasalamat na lang Miss Attorney Miko sa inyong pag-uban mo, pagtanaw o pagpaminaw sa atong tulumanon ang balaod ug ang katawhan. Daghang salamat sa itong mga kaigsunan ug mga kabantay nga naminaw nato karon hangtod sa sunod nato nga episode sa programang Ang Balaod ug ang Katawhan. Ako ang inyong abogado sa kanginan. Ako si Attorney Michael Miko Sanchez Abaliero. Kini usab si Jun Carrillo sangan sa Lacto Puffy ug sa ASI Laboratories ang atong mga main sponsors nining atong tulumanon. Daghang salamat, maayong udto, maayong pagpaniudto. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahalan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puppy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Puppy. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band, El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.